Ayon po sa top attorney na si Ginoong Jeremy Hogan ay maaaring matapos na ang kaso po sa pagitan ng Ripple at SEC ngayong buwan ng April o May ngayong taong 2025. Pero paano nga ba ito mangyayari at ano po ang maaaring kahihinatnan nito? Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, sa mga hindi po nakakaalam ay ano nga ba ang Ripple versus SEC lawsuit? Ang kaso po na ito ay nagsimula pa noong December 2020 nang ang US Securities and Exchange Commission or SEC ay nag-akusa sa Ripple Labs ng illegal na pagbebenta ng XRP bilang isang unregistered security. Ang Ripple, kasama po ang mga opisyal nito, ay mariing itinanggi ang mga paratang. Sa loob po ng mahigit 2 taon, ang legal na labanan ay nagdulot ng kawalang katiyakan para sa mga XRP holders at saka investors. Ngayon ay bakit po naniniwala itong si Attorney Jeremy Hogan na malapit na pong matapos ang kaso? Ayan, ayon po kay Ginoong Jeremy Hogan, isa pong kilalang abogado sa crypto space, ay may malaking posibilidad na matapos na po ang kaso ngayong buwan ng April o May ngayong taong ito. Ayan, at meron pong tatlong mga dahilan. Una ay ang pagbabago po ng liderato sa SEC. Sa ilalim po ng administrasyon ni Donald Trump, ang pro-crypto na si Ginoong Paul Atkins ang itatalaga bilang bagong SEC chair. Ang bagong liderato ay maaring magdala ng mas malinaw at mas paborableng regulasyon para sa crypto. Pangalawa ay ang pagkaantala ng SEC filing. Ang outgoing SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler ay inaasahang magsusumite ng last-minute appeal bago ang deadline sa January 15. Gayunpaman, ang ganitong mga hakbang ay maaring hindi magtagal dahil sa paglipat ng liderato. At pangatlo ay ang posibilidad ng settlement o dismissal. Ayon po kay Ginoong Hogan, habang may posibilidad na ma-dismiss ang kaso bago ang buwan ng February, mas malamang na maganap ito sa ikalawang quarter ng taon. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto ng kaso kapag natapos na ito? Ayan, meron pong 4 na posibleng epekto nito. Una ay ang legal clarity para kay XRP. Yan, kapag natapos po ang kaso ay magkakaroon po ng mas malinaw na desisyon kung si XRP ba ay isang security or hindi. Kung ito po ay maituturing na hindi security, maaaring tumaas ang tiwala ng mga investors. Pangalawa ay ang approval po ng XRP ETF. Ang pagtatapos po ng kaso ay maaaring magbukas ng pinto para sa XRP Exchange Traded Fund or ETF. Ito po ay magbibigay daan para sa mas malawak na adoption kay XRP sa mga institutional investors. Pangatlo ay ang rally ng presyo ng XRP. Ayon sa mga analyst ay posibleng umabot ang presyo ng XRP sa $10 o higit pa kung magkakaroon po ng positibong resulta ang kaso. At ang pang-apat o panghuli ay ang mas malawak na regulasyon para sa crypto. Ang kasong ito ay nagbigay daan para sa mas masusing pag-aaral ng regulasyon sa cryptocurrency sa US. Ang tagumpay po ng Ripple ay maaring magbigay inspirasyon para sa iba pang mga crypto projects. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng iba pang mga eksperto? Marami pong eksperto ang naniniwala na ang pro-crypto stance ng bagong administrasyon ay makakatulong po kay Ripple. Sinabi rin po ni Ripple CEO Brad Garlinghouse na handa po silang makipagtulungan sa bagong liderato ng SEC para sa mas malinaw na regulasyon. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni XRP. Para sa atin, ang pagtatapos po ng kasong ito ay maaring magdulot po ito ng mas mataas na kumpiyansa kay XRP.
Bukod dito, ang posibilidad po ng mas mataas na presyo ng XRP ay maaaring magbigay ng malaking kita sa mga matagal na pong nag-invest dito. Gayunpaman, dapat po nating tandaan na ang crypto ay nananatiling volatile at dapat maging maingat sa anumang investment. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko po, ang kasong ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas malinaw na regulasyon sa cryptocurrency. Kung magkakaroon po ng positibong resulta, hindi lamang si XRP ang makikinabang, kundi pati na rin ang buong crypto ecosystem. Ngunit gaya po ng lagi nating sinasabi, mahalaga po ang DYOR or do your own research sa bawat hakbang na gagawin natin sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.